So, let's start. I am Ivan Adrian Vidiverson and ngayon ay nandito tayo para sa ating final projects para sa networking and communication. And yung gagawin kong simulation is ito, simulation and demonstration of wide area network setup using Cisco Packet Tracer. And nandito tayo para ipakita kung paano bang gumawa ng demonstration para sa wide area network sa Cisco Packet Tracer. And makikita natin dito, meron tayong notes. So, una-una, pakita ko muna tong ating calculation. And yung original network block natin is 192.168.0.1.0./24. So, yung gagawin nating network block is -26. So, bakit nga ba naging 192 to? So, yung hiniram natin is dalawang bits. Yung bits na yun is 128 and 64. So, pinag-add natin siya kaya siya naging 192. And also, dito naman sa number of networks, makikita natin, ba't ba may 2 dito? And yung 2 na yun is, yun yung number of bits na hiniram natin. So, pag kinalculate natin siya, 2 to the square, 2 squared is equals to 4. Kaya ganun. And dito naman sa number of IP address in each network, meron tayong dito 2 to the power of 6. And kaya 6 yun kasi yung natira na lang doon sa hiniram natin is 6 bits. So, pag kinumpit natin siya, is equal sa 64. Dito naman sa number of usable IP address, since alam naman natin na lagi tayong nag-minus 2 para sa network address saka sa broadcast address. So, naging 62 na lang usable. And sa clock rate, para ma-timing. Para ma-timing siya. And so, siguro gawin na natin yung sa ating iPad. Makikita natin dito pala, meron tayong notes para ma-make sure natin na tama yung gagawin nating simulation. So, let's start. Unang-una, gawa muna tayo ng ating router. Ayaw niya malagay, guys. Ayan. So, palitan muna natin siya ng pangalan. R1, R2, R3, R4. Yan. So, unang-una, hindi natin siya mako-connect since yung module, since yung lalagay natin is serial DCE. Eh, wala dito yun. So, kailangan natin maglagay ng module. So, patayin muna natin. Unang dapat lagi. Patayin muna. Then lagay. Saka bubuksan. Yan. So, ulitin lang natin yun sa lahat. HTTP nga pala ilalagay natin. So, mamaya makikita natin na meron ng pang-connecta. Meron ng port. Para sa serial DCE. So, ayan, okay na. Connect na natin siya. Ayun o, kita natin. So, connect natin siya dito sa shell 0.0/0. So, ganun lang ulit. Tapos yung /1 lalagyan natin sa 0. Ganun lang din sa iba. Yan. Okay na. So, after nun, configure na natin siya. Punta lang tayo sa CLI. No. Unang-una, enable. Tapos conft. After nun, hostname. Lagyan natin papalitan yan para mas maging organized. So, config. Ang gagawin natin is int. So, una natin configure ito. go/go. So,
IP add tayo. Ano yung IP address niya? 192.168.168.1.1. So, yung kanyang submit mask 252. Tapos, no shot. Yan. Tapos, punta lang tayo sa exit lang tayo. Exit. Tapos, yung next naman is yung SO3/0. Yan. IP add ulit tayo. So, yung unang IP add niya is 10.0.0.1 since yan yung unang gagamitin natin. Tapos, tayong 255, 255, 255, 252. Yan. Tapos, lalagyan natin ito ng clock rate since ito yung pinaka huli lang, kumbaga yung pinaka-connect natin dun sa susunod. So, clock rate, may space to. Clock rate, 64,000. Yan. Tapos, no shot. Tapos, Control Z para mapunta tayo. Tapos, lagi yung tatandaan, mag-write memory. Yan. Kita natin magbe-building na siya. So, okay na yan. So, kita na wala pa since hindi pa na-connect dito. So, ito muna. Saka natin check kung tama ba yung ginawa natin. No? Tapos, gano'n lang din dito. Enable, conft, hostname. Mali pala. Wala pala ako nilagay na. Wala pala ako R2. Yan. Tapos, int. So, ano yung next na IP address natin? Next natin is 65. Since, di ba 64 yung sa isang network. Since 0 to 64. Tama ba? 0 to 64. 0 to 63 pala. 0 to 63. Tapos, yung 64 kasi di ba para sa network address. Kaya 65 yung una natin gagamitin. So, IP add 192.68.1.65. Tapos, yung kanyang submit mask .192. Tapos, no shot. After noon, exit. Tapos, yung next naman, SO30. IP add tayo. So, yung IP add natin dito is 10.0.2. Since, ito yung kinoconnect mo dun sa last na network sa R1. Kaya 2, di ba 1 tas 2? Parang laging ganun yung concept niya. Tapos, 255 to 255.252. Tapos, no shot. Tapos, exit tayo ulit. Punta naman tayo sa S03. Ay! Isa pa. In S0. Enter ko guys. Sorry. Ayan, okay na. Tapos noon, IP add na tayo. IP add 192. Ay, 10 pala. 10.0.0.5. 5. Yan. So, bakit naging 5 since nag-skip tayo ng 3, 4. Yung 3, 4. Since yun yung usable eh. Tapos, yung next, ito yung ginamit natin para sa ating network. So, add tayo ng clock rate. Kasi ito yung coconnect natin sa next router. Clock rate 64,000. Yan. Tapos no shot. Always no shot. Tapos Control Z. Write memory. So, ayan. So, nakita naman natin ay na siya. Na-agree na siya. Sabihin nun, connect na siya. So, ulit lang tayo. No. Enable. After ng enable, conft.
Tapos hostname, R3. After na hostname, gawin na natin yung configure. So, una muna yung int g 0 dash 0 0 0. Yan, tapos IP add ulit. Yung network naman, yung IP address naman natin dito is since 65 after 129 129. Tama ba 129? Tama yan. 25.192. May mali tayo guys. Check muna natin Check natin dito. Mali. Tama naman tayo. 129. Isa pa nga. IP add 192.168. Okay. Kasi wala tayong .1. Kamali ako. Sorry. 5.255.192. So, dapat tama na yan. Ayan, tama na nga. No shot ulit. Tapos, exit. Naman tayo sa next. Int S. 3. Yan. Tapos, IP add ulit. IP add 10. Tapos, ano yung coconnect natin dito? Since nag-5 tayo dun sa 2. Mag-6 tayo dito dapat. That's 6. Tapos, 255.252. No shot. Pa tayo magka-clock rate dyan kasi hindi naman ito yung coconnect natin sa next router. So, exit ulit tayo. Exit natin int S031. Pindot ko na naman yung enter guys, sorry. S0 pala int S031. Yan, tapos IP add tayo 10.0.0. So, nag-5 tayo, tapos nag-6 tayo. Dapat dito is 9. Tama ba? 9. Tama. 255.255.252. Yan. Tapos, since ito na i-connect natin sa R4, dapat mag-clock rate tayo. Clock rate, 64,000. Yan. 64,000. After neto, 64,000. Next natin, no shot. No shot. Change to down. Change state to down. Tapos nito, okay na tayo. Control Z tayo. Tapos, write memory. Yan. Okay. So, move tayo sa next router. Ayan, kita natin, no? Kita natin nag-connect na siya. Ayan, nagko-connect na siya. Ibig sabihin, tama yung ating configure. Tapos, now, able, 1FT ulit. So, hostname, palitan natin yung pangalan. R4, since R4 natin. Sorry na ako. And, tapos natin dito sa R4, config. Lagyan na natin kung saan tayo. Kung ano yung configure natin. Int, C0, 0. IP add na tayo. IP add 192.168.1.2. Kanina, 129 tayo. Ngayon, 193 na. 193. 255.255.255.192. So, no shot. Yan. Tapos, exit. Ito na tayo sa int S0 3.0. Tapos, IP add ulit tayo. So, since kanina, di ba 9 yung natapos natin dun sa R3. Dapat dito 10. Tapos, since wala na tayong kasunod, doon na lang, since wala na tayong kasunod, siguro, wala tayong kasunod. Kaya, hanggang dyan na lang yung gagawin nating IP address. Sure kasi pagka, katulad nung ginawa namin sa exam, hanggang 8 networks yun. Kaya, hanggang umabot ata kami ng 26, 25 sa mga
255.255.255.252. So, nabahan tuloy ako kung tama ba yung 252 ko. So, wala na tayong lalagyan na clock rate dito. Yeah, exit na tayo. Ay, shutdown. No shut pala muna. No shut. Yan. Tapos, Control Z na tayo. Write memory. Yan. So, yan. Connected na siya. After nyan, maglagay tayo ng switch. Lalagay tayo ng switch. Ay, no. Mag-i-static muna pala tayo. IP route muna. So, tingnan natin to. So, makikita natin dito, mag-IP route talaga tayo. Static route. So, paano nga ba gumagana tong IP route natin? So, start na natin. Punta muna tayo sa R1. So, to continue, tama tayo sa Cisco Packet Tracer. To continue, ito muna tayo. Tapos, ayan. Naka-config na pala tayo dito. So, IP route na tayo. IP route. So, ang IP route natin is base dito. Check natin to. IP route natin. So, bakit nga ba, .2? So, .2 siya guys kasi, saan ba natin kukunin yung kumbaga kanino ba connected si R1? Di ba kay R2? So, kung kita natin dito, .1 siya to, .2. So, sila yung connected, di ba? Tapos nun, kaya yung i-route natin kay .2 kasi kay .2 kasi si .2 naka-connected din siya sa R3 and R4. So, mamaya, explain ko din yung sa iba. So, una, balik na tayo kasi Cisco Packet Tracer. R1. So, pero tayo ay 192. 192.168. That. Ulit natin. 64. So, na-connect natin siya guys din sa network address ng Kasi diba ito, tingnan mo. Saan ba yun? Ito, 64. Ito pala 65, diba si router. Si router 2. Diba? 65. So, na-connect natin siya dito sa 64 niya. Say, yung IP address ni network. Diba? Yung network ko. Yung network address. Tama lang. So, 128. 255. 255.192. Tapos, enter. Kulang. Ayun, kulang nga pala. Oo nga pala. Sorry. Kulang nga pala guys nung kanyang yung para dun sa sa connect na sa ACE ko, di ba? Nakalimutan ko. Sorry. So, ulit tayo. Pwede nyo nga palang gawin guys para mas madali is pinutin nyo lang yung up arrow para ma-copy nyo. So, then 0.0.2. Yan. Tapos, IP route ulit. Palitan na lang natin dito. Ito. So, 192. So, ito. 128 pala. Ay! That pala guys yung muna. 64. So, parang wala naman siyang kapagkakaiba doon since pares naman natin siya i-connect. So, connect muna natin siya. Pero usually kasi nauuna yung nagkamali lang din ako. 64. So, 64 after nun is 192. So, check na lang natin, double check. Tama. Tapos nun, no shot. Di ba tayo nag-no shot dito? Hindi tayo nag-no shot dito guys. Dito lang ba tayo nag-no shot? Right memory lang tayo. Control Z. Right memory. Yan.
to continue ulit tayo guys. Ito naman tayo sa R2. Sa R2, enable conft. Sorry po sa disturbance. May tumawag lang po. So, to continue po ulit tayo. Tuloy na natin yung R2. IP route tayo. So, si R2, kanina natin siya i-IP route. Di ba kay R1, tas kay R3. So, IP route muna natin siya kay R1. So, 9.192.168.1.1. Tama ba .1? Check natin. Si IP route. Tama lang. .0 pala. .0. Yan. .0. .0 tapos 192.16. 255 pala. 255. Tapos .1. So, bakit .1? Ito pala yung sinasabi kong .1. .1 kasi si R1 is naka .1 siya. So, doon natin siya i-connect para maging connected siya. Kumbaga yung IP route natin. Doon natin siya kinoconnect. So, enter. So, ang papalitan naman natin is ito. IP route. So, sorry. Yan. Sorry po ulit. So, kinoconnect po natin si R2 kay R3. So, ang papalitan po natin is magiging 128 siya. 28. Tapos, since So, since kinoconnect natin si R2 kay R3, dapat hindi siya 1. Magiging dot 6 siya. Kasi, diba dot 5 si R2. So, coconnect natin siya kay R3. Magiging R6. So, natin. Yan. Tapos, palitan lang natin para kay R4. 19. Since 193 to, 192. Exit. Tapos, write memory. Yan. Okay na yan. Naman tayo. Enable. Tapos ng enable. conft. Sa IP route. 192.168.1. So, kinoconnect naman natin to kay sa R1 muna. R1 192.0. Tapos 10.0.0. Tapos, since kinoconnect natin si R3 kay R2, kay 10.5 ang gagamitin natin. .5. Tapos, since .0 na yan, papalit natin is kay R2, 64. Tama na yun. Check natin. Check. Tama. So, kinoconnect natin to kay R4. So, ang gagamitin natin dito is .10. .10. Tutan na natin si 64. 192. Tapos exit. Pause. Alright, memory. Yan. Okay na. Tayo kay R4. Enable. conft. After ng conft, IP route na tayo. IP route 192.168.1.0. Tapos 25, 25, 25.
192. Tapos, 0 dot, ano kayang dot? Dot 9. So, naging dot 9 siya kasi si R4 ay connected kay R3 doon sa 10.0.0.9. So, ganun lang naman yung logic dun sa pagko-connect ng ano, kumbaga, dalawa yung port niya, tas yung isa dun is para dun sa R1, tas yung sa baba naman is para sa R2 kung sa connected, diba? Parang, ganun lang. Dali lang siya, basta aaralin mo lang talaga. Tapos, dot 0, next natin si R2, 64. Tapos, si R3, 1, 2, 8. Tama ba? Tapos, exit. Tapos, no shot tuloy. Mali. Right memory. Right memory. Yan. So, i-roll na natin siya. Okay na yun, guys. After nun, ang next na gawin natin? Maglalagay na tayo ng switch. So, ito yung switch. Alam ko, ang ginamit namin doon is ito. So, ayan. Yung 2960. So, palitan na natin siya, SW1. Lagi nyo tatandaan, mas okay pag pinapalitan nyo ng pangalan. Para mas madali nyo na configure. Sabihin nga muna natin. SW3, SW4. Ayan. So, i-connect natin siya sa gamit ang straight through cable. So, dito is 0 dot. Sa fast ethernet na lang kakabit to. Dito, sa gigabit ethernet. So, wala tong ano, kita nyo may isa pang serial dito kasi wala na naman natin, di naman natin siya kinonect dito sa bandang side dito. Kumbaga, isa lang yung connected niya. Kaya isa yung nagamit natin. Ito, ganun ulit. Ulitin lang natin. So, straight through. Yun lang, guys. Tapos, fast forward natin. Ayun, okay na. Tapos, i-configure na natin siya kasi hindi pa yan connected kahit ganyan. So, CLI. Enable. So, sa switch config, in. So, saan natin ko-connect to? So, ko-connect natin to sa VLAN. VLAN 1. Di pa natin siya i-connect. Lalagyan natin siya ng IP address. Tapos, IP add tayo. IP add. So, 192.168.1. So, ano na to? Ba yung ginamit natin sa router 1.1. So, magiging .2. Plus 1. 255.192. No shot? Control Z. Right memory. Lagi kayo mag-write memory kaysa. Parang save yun. Tapos, okay na. Nibila tayo na ghost name. Palitan na natin na late tayo. Pero natin. Dapat lagi papalitan. Palimutan ko lang. Yan. Okay na. Tapos dito, enable connect hostname SW2. Tapos, int VLAN 1. Check pala muna natin kung na-connect natin sa VLAN 1. Ayan. Okay na. Kita natin dito. Ayaw, wag na natin. Basta kita natin ito. VLAN 1. Up, naka-up. So, balik tayo dito kay switch 2. IP add tayo. IP
at 192.16.1. So 65 yung ginamit natin sa R2. So 66. 255.192. No shot. Control Z. Right memory. Okay na yan. Dito kay CLI. Enable. Tapos enable natin ConnectD. Sorry na, may mental block ako. Tapos nito IP, di pala, int. Hostname pala, hostname. Hostname SW3. Tapos int VLAN 1. IP at 192.168.1. So, ang ginamit natin dito is 129 sa R3. So, 130. 130, 255, 192. No shot. Control Z. Write memory. Yan. So, last naman SW. Dot 4. W4. Puro dot na. So, enable ConnectD. Tapos ng ConnectD, hostname natin SW4. After na SW4, gagawin natin ay IP add 192.168.193. So 194. 5 192. Ay, mali. Valid input. Saka isa. IP add. Ay, wala pa pala tayong int, guys. Sorry. Int VLAN 1 pala muna. Pala natin nalagyan. Mali. Sorry. So, IP add 192.168.194. 255.192. Yan. No shot. Right. Memory. Yan. So, check natin nga. Okay. 66. 130. Check. Tapos, 194. Yan. So, kita natin connected na. So, kailangan natin mapping siya para malaman talaga natin na connected. So, paano natin gagawin yon? Gagawin natin, ilagay tayo ng PC at IPC. 4 din, tigi-tigisa. Pakita muna natin. PC 4. PC 3. Ay. PC 2. PC 1. Connect lang din natin siya sa straight through. Gawin lang din natin siya sa iba. Ayan. Fast forward natin. Ayan. So, okay na. Ngayon, lalagyan natin ng IP address. So, desktop, IP config. Static lang tayo. Tapos, lalagyan na natin 192.168.1. So, .1 kanina, tapos nag .2 tayo sa switch. So, .3. Yan. Tapos 255.255.192. Tapos yung default niya is kung ano yung router 1. So, yung router 1 is 192.168.1.1. Yan. So, okay na yan. Ito naman tayo. So,
gano'n lang ulit. 192.168. That one. So, ano kanina? 66. 66. Ngayon 67. So, 192. Default, gano'n lang ulit kung ano si router. That one, that 65. Yan. Ayan. So, dito naman, 192. That 168. That one, that. Ito, ART PC3. So, si PC3, ang ginamit natin kanina, 129. Tapos, kay switch, 130. So, dito, 131. Tapos, 35. That 192. Default is kung ano, si router, 168. That 120. Wala palang kulang pala ng 1 to. Okay na. So, 129. Okay. Last. Desktop. 129, 168. That one, that ginamit natin kanina is 193. Is 194. So, 195. 192. Cost 192. That 168. That one, that. That one, that. Ano ba tayo? 193. 193. Yan. Okay na. Ngayon, ipiping naman natin siya. So, saan pa ako nagping? Sa command prompt. Check na natin. So, tama naman tayo. Static natin tama. Check natin, no? So, tama. So, iping na natin siya, guys. Tama ba? Iping na natin. Check ulit natin. Matatandaan ko is ipiping ko dito is 1 din 192 dot 168 dot 1 dot. So, ping natin si PC2. Ang yung PC2 is PC2 ay 67. Ano natin? Request timeout siya. So, mali. Mali tayo, guys. Pa nga, tingnan natin. Ping. 168.1 dot 65. So, may mali, guys. Ulit muna natin. So, to continue po ulit, sorry po sa disturbance. So, kanina, di ba nag-error tayo? Dito sa pinging natin sa PC1. Yan o, kitang-kita naman. Request timeout. Pagka nag-request timeout, matik na yan. Matik na may error ka. So, ang ginawa ko kanina, chinek ko. Chinek ko yung R1. Ang nakalagay sa R1, dapat, di ba, dash 26 kasi yung ginagawa natin. Ang nakalagay dyan kanina, dash 30. So, meaning, may mali ako. So, chinek ko yung R1. Chinek ko siya dito. Kitang-kita, guys. 252 yung nilagay ko, guys. Doon tayo nagkamali. So, ang ginawa ko, nag-add lang ulit ako ng bago niyang IP. Kaya na ginawa ko. Kinalitan ko lang. So, tumama na siya. Tapos, ginawa ko, inulit ko yung pinging. Pagkaulit ko nung ping,
nakita mo yung mali, error. Nakita yung error, guys. Request timeout, matic na yon. Tapos, nung pining ko ulit siya, sa .65, ayun, tumama na. Pagka nag-reply na, ibig sabihin yun, kung may medyo tama. Baga, nare-receive niya na. Ayun, no, receive. Tapos, check natin yung iba, baka may error din. Dito naman, wala naman siya error kasi kinonek ko na siya kanina. Ito, nag-ping na siya. So, receive naman siya 4. Nag-receive siya ng 4. Sa pang ping ulit natin. Ping 192.168.1.1. Ayun na, tama naman. So, ping ulit natin. Isa naman, yung sa R3, 168.1.129. Nag-reply na. Tama na. Yan, tama na siya, guys. Pingulit natin itong PC1. Para sure tayo. Ping 192.1.1. Hindi, .1.65. Tama ba? 65. Tama na. Kasi ang dapat natin, dapat ulit. Tapos na tayo mag-ping sa R2. So, tunod natin yung R3. R3 na tayo. Tayo sa PC1. So, PC3. Ping natin si R2. 192.168.1.65. Ayun na, nag-reply siya. Ibig sabihin, tama. Correct tayo. Sabihin, connected na sila. Tapos, ping natin si R4. Ping 1.168.1.193. Ayun na. Tama din tayo, guys. Ibig sabihin, connected na sila. At wala tayong error. Then next, we have PC4. So, ping natin si R3. Si R3 lang kailangan natin dito. Parang kay PC1 lang. PC ping 192.168.1.129. Yun, tama. So, connected na siya, guys. Kitang-kita natin na connected na sila. So, ganun lang gumawa ng simulation and demonstration of one setup using Cisco Packet Tracer with subnetting. So, kitang-kita naman natin na hindi tayo smooth, diba? Kumbaga, normal lang na magkamali. Pero, importante, nalaman natin kung paano ba yung paggamit, paano yung logic na, kunwari sa pag-connect natin ng R1, pag-configure natin, diba? Napaka-importante nun. So, yung importance na ginawa natin na to kasi, since nasa IT field tayo, dapat may kaalaman tayo sa networkings, and sa simpleng simulation na to, matututunan natin kung paano ba gumagana, kung paano natin mako-configure, kung paano natin troubleshoot yung mga ganitong pagkakamali. So, lagi lang nating tatandaan na yung pag-configure ng mga R1, ng router, ng switch, ng PC is makaka-apekto yun sa kung paano sila maging connected. Kaya, dapat, yung simpleng, kanina nga diba yung simpleng pagkakamali ko lang dun sa 255 sa subnet natin, nagkamali na agad siya. Pero lagi lang natin tatandaan na pagka alam mo na yung kung paano siya gumana, kung paano siya ma-troubleshoot, magagawa natin siya ng paraan. And, yun lang. And thank you po sa panonood. I hope po may natutunan tayo, and I hope na ma-apply natin to sa totoong networking. And yun lang po. Thank you.